Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na ulat na kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, lumabas ang mga selyadong dokumento na nagpapakita di umano ng isang lihim na piitan sa ilalim ng palasyo kung saan ang mga matatapang na Marines na kumalaban sa administrasyon ay nakararanas ng hindi makataong pasakit. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga sundalong pilit na pinatatahimik sa gitna ng kadiliman, habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang mga bayani ng bayan ay ginagawang biktima ng pinakamalupit na torture na hindi pa nakikita sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil sa bagsik ng Pangulong Bongbong Marcos na di umano'y wala ng sinasanto. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang mamataan ng mga duguang uniforme na pilit na ibinabaon sa limot habang ang mga matataas na general ay nagkakandara pa sa takot na sila na ang susunod na mabubura sa mapa. Bakit nga ba nananatiling tahimik ang kagawaran ng depensa at bakit pilit na itinatago ang tunay na kalagayan ng ating mga kawal kung ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng demokrasya na matagal nang iniingatan ng ginto at kapangyarihan sa ilalim ng madilim na gabi? Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghari o ito ay simula lamang ng isang madugong rebelyon sa loob ng militar kung saan wala nang sinumang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang gobyerno natin, baka naman pwedeng plus 100% lang instead of 500%. So kung 100 pesos ang bill mo per month, baka pwedeng 200 lang. Syempre, kailangan ng maintenance even though government owned, di ba? Kailangan ng mga maintenance, water treatment, chuchu-chuchu, logistics, ano pa ba ang mga tawag dyan? Mga nagtatrabaho dyan, babayaran, da-da-da-da. Pero kasi pag private, times 5 times 1,000. Pero bakit ayaw gawin ng gobyernong ito? Pera, negosyo, or pakikipagsabuatan, o sige, bigay ko to sa yung kontrata na to. Meron akong 30% dyan. Sino ang lugi? Pilipinas. Ay, Pilipino. Diba? Yun ang, nakita ko kasi yun eh. Kasi tinatanong ko yung mga palangga ko, shoutout sa mga taga-Europa, na pwede bang inumin yung tubig? Kahit nasa CR ako, kay Spokes Harry Roque sa kanyang apartment, umiinom ako ng tubig habang nag-shower ako. Ginagawa niyo ba yan sa Austria? Di ba? Kahit na doon sa CR galing yung tubig, iniinom ko kasi galing sa Alps eh. Malinis. Hindi naman porket galing sa Alps ay hindi na yan tinitreat ng mga Austrians. Di ba? So gusto ko sana, that's the good thing no, kapag nagta-travel ka abroad. Nakikita mo yung difference ng iba't ibang bansa, yung approach. Imagine mo, 90 billion lang ang pesos ang worth ng ng Manila Water. 'Di ba? Pero sa atin, sa Pilipinas, kawawa kayo. Pati ang sabi nga ang tubig ay buhay. Pinagkikitaan tayo. Kinakawawa tayo, but syempre mga balita, 7.8 million consumers ang makikinabang. Free ba 'yon ang pakikinabang? Magkano bilang kuryente? Anong tubig nyo? We're talking about kuryente. Okay? Sabi ni Vega Warp, Madam Maharlika, yang si Enrique Razon ay dating tumawag kay PRD saying na sila daw na oligarchs ay own daw nila ang Malacanang at ang gobyerno ng Pilipinas. Sinabi niya ba yun palangga? Si Norway din pwede mong inumin, sabi ni Ruby Valle. Diba? Magkano ang bill ninyo? Mag-comment kayo dyan. Magkano ang bill nyo sa tubig monthly? Sa Singapore din po, potable ang tap water. The government invests in advanced water treatment facilities, sabi ni Kato B. Sabi ni Melvin, ate, yung mga yan, nagbabayad pa kami para sa water recovery from the waste. Pero wala yan ganap. Kaya lumalabas ang Pilipinas, pinakamatinding ocean polluted sa buong mundo ngayon. Good point mga palangga. See that? Ganito kasi pagbangag ang gobyerno mo. Okay, sabi ni Jennifer, si Coricong ang nag-umpisa sa lahat ng mga collaboration na yan. Ayun na nga. Magkano tubig nyo? Sabi ni Celeste, 3,000 po kami from Prime Water. Yung may-ari niyan, mga Hudas na Villar o Prime Water, 3,000, imagine mo. Dapat ang babayaran na baka 500 pesos lang yan. Kung yan ay paghawak ng government. Diba? So yan yun. Yan,
excuse me, yan yung impact, mga kababayan, kapag bangag ang inyong presidente. Mahal ngayon, ang sasabihin niya, huwag kayong mag-alala, kontrolado, normal lang. Ano sabi niya? Normal lang ang mga presyo, chuchu-chuchu. Eh ngayon, nagsitaasan na. Kawawa ang Pilipino. Kawawa kayo, sabi ko nga, yung below, yung mahirap, yung nasa middle class, below middle class, ang mga swerte lang, yung may mga malalaking negosyo, yung mga magnanakaw, mga kababayan, kasi yung ginagawa ni Bangag ngayon, Band-Aid solution, ang yung mga ayuda-ayuda niya, dapat noon niya pag ginawa, dapat you expect the worst scenario kapag ikaw ay presidente na pwedeng mangyari na magkaroon ng kaguluhan. Eh hindi nga nila pinaghahandaan yan kasi abala sila sa pagnanakaw. Abala sila pag i-impeach kay Inday Sara. Yan ang pinagkakaabala ng Bangag ninyo. Yung mga ginagawa nilang ayuda. Puro pangako, chuchu-chuchu, di ba? Dapat, ang sabi ni Bangag, kailangan alagaan natin ang mga fisher folks. May mga, di ba, nung in-interview ko siya, ang ating mga farmers. Magsasaka, tama ba? Magsasaka, mangingisda, chuchu. Kaya palakasin natin para maging Singapore-like tayo. Alpot ang botomesa. Ano nangyari? Nasaan? 'Di ba? Dapat sa ganitong panahon, sa ganitong kaguluhan, ang ating bansa ay secured when it comes to agriculture. Hindi dapat tayo nag-i-import. Dahil ngayon, tumaas ang dolyar. Eh sana ako yung mga storage na pinangako sa mga farmers like onion, di ba? Naging issue yan noong 2022 nung nagmahal ang sibuyas. Dapat ang mga magsasaka talagang binibigyan ng prioridad. Yung mga lupa na pinabayaan ng ating mga kababayan na nag-OFW, nag-abroad, dahil walang tulong ang gobyerno, dapat yun ang inuna ni Bangag. Na pauwiin ng mga OFW, bigyan ng pautang, zero interest, basta magkaroon lang ng magkaroon lang ng, bigyan ng punla, ng binhi, ng abono, kung ano-ano pang mga ayuda ng government, not free, but zero interest, para ganahan ng ating mga palanggang OFW kaysa magpakatulong nandoon sa Middle East at iba napapatay pa at ngayon napapauwi na walang pag-asa pag-uwi sa bahay dahil wala naman ayuda ang gobyerno para tulungan sila ng panghabang buhay, di ba? So dapat ang ginawa ni Bangag, pag-upo niya, dahil yun ang pinangako ng putang inangiwi na yung addictus na yan, pinautang ang ating mga farmers, ang ating mga lahat ng pwedeng pautangin ng zero interest, yung mga lupang nakatiwangwang, patamnan ng lahat, bahay, kubo, kung ano na mga agricultural products para maging sufficient or magiging stable ang buhay natin para sa hindi ganitong gera sa tayo pupunta. Ang bigas ini-import natin. Ano pa mga ini-import natin? Ang asukal ini-import natin. Eh ang dami mga asukarera diyan. Asukarera di Maharlika sa iba't ibang mga probinsya na dapat tulungan itong ating mga farmers. Wala, mga palangga. Ang sabi ni Bangag, ika-cancel, isususpend muna natin yung excise tax, chuchu. Hindi naman, pabago-bago, titignan pa natin. Kasi yan ay dinidiktahan ng kanyang mga kasinghutan na mga business partners niya sa pagnanakaw sa kaba ng bayan at pagnanakaw pagsasamantala sa mga consumers. Yan ang katotohanan, mga palangga. Kaya tama yung sinabi kanina ng analyst na yun, nasa state of emergency ang ating bayan. Kaya kaluluoy talaga kayo, mga palangga. Sobrang kawawa. Lahat kayo, truck drivers, lahat ng drivers, mga nagtitinda. Sabi ko nga, kaluluoy talaga kayo kasi pinapabayaan ninyo na ang Bangag na nagpatuloy sa pagnanakaw, sa pagsisinungaling dyan sa ating bayan. Pinangako ni Bangag, naalala ko na yung interview ko siya, palalakasin natin ng mga local production. Chuchu, bigyan natin ng irrigation. Sabi pa nga niya, di ba, lagi yung sinasabi, farm to market roads. Asan na yung budget dun sa market, mga roads, sa mga infra? Ninakaw ng jutang Genemes na pamilya niya na dapat, sabi ko, kahit 10 ng buhay nila, pamilya nila, ay kulang pa, kahit dikdikin mo sila, kahit gawin mo silang bopis, mga kababayan, wala. Dahil ang pangako ni Bangag, sama-sama, di ba? Mga pa-emote-emote niya na mga windmill bullshit.
nabudol talaga tayo big time. Kasi kung ginawa ni Bangag yung mga pinangako niya, during the campaign at nung mga interview niya, naayusin natin yung mga storage facilities, chuchu-chuchu. Wala, gagawin nating Singapore, chuchu-chuchu. Wala. Kasi abala sila, suportahan natin. Bila ko pang naalala, Marlica, tignan natin, suportahan natin yung mga SMEs. Small, medium enterprise, chuchu-chuchu. Paimbitahan natin yung mga investors, chuchu-chuchu. Putang na, paano papasok ang mga investors? Sabi nga ng US, department, di ba? Na ang talamak, ang red tape sa Pilipinas. Pagpasok mo pa lang, ang mga nangingikil, bonggang-bongga ang mga hinihingi, multimillion. Kaya paano papasok ang mga investors? Lalo na ngayon, sa gitna ng bang-bang-bang. May papasok pa bang investors sa atin? At gagawin na hub ang Pilipinas kapag nagkasundo. May papasok pa ba na investors sa ating bayan, mga kapalangginging? Wala na. Bagsak ang pera natin. Nagtaasan na lahat. Di ba? Ano gagawin ninyo? Patanggal nyo na yung bangag na yan. Dahil abala sila sa pag-politicize, politika sa atin na mga nagsasalita like me, Inday Sara, Harry Roque, PRRD, pinakidnap ng hayop na bangag na yan. Tapos ngayon, sabi ko nga, kawawa talaga kayo. Magkano dollar na ngayon? Diba? 60.10 no nakaraan. Kaluluoy kayo. Ano gagawin natin, darling? Oh, narinig ko sa Davao pwede inumin galing ng gripo, nandoon nakatira po ako. Oh, 'di ba? Well, when you talk about sa New Zealand, $35 lang daw, oh. Sabi ni Asila Car, $35 lang. Tignan mo, napakamura. Sabi ni Dens, 1.3 daw yung binabayaran niya. Naku, tubig namin 3-4 na lang sa loob ng bahay, 2,000. Nakita ninyo? Sa Davao ba pwedeng inumin? Nung bata ako, wala naman kaming water supply. Sa balon lang kami, deep well. Di ba, kinuwento ko yan sa inyo, nakahiwala yung pang-inom, nakahiwala yung panlaba. So, wala kami binabayaran kasi ng time na yun, medyo malinis pang kalikasan. Spring water. Minsan, punta ka lang sa pupunta kami ng bukid, may nadadaanan kaming burol. Is it burol? Yung mga lumalabas sa lupa ng mga tubig. Gaganon ka lang. Gaganon. Di ba, ng mga bata tayo sa probinsya, mas malinis. Ngayon, andyan ang mga damuhong mga negosyante. Pinaghuhukay na ang minahan. Lahat na lang, ambot, anong gawin natin, mga palangga. Sakupin na lang namin kayo, di ba? Sabi ko sa'yo. Madam, sa Prime Water, 355.6 minimum with tax dito sa Bulacan, sabi ni Michael. O, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung maayos ang gobyerno natin, tayo na yan, water and power, katulad dito sa Pilipinas, sa Amerika. Although sa Amerika, hindi naman 100% talaga na, tawag dito, na government, owned, may private, partnership din, but at least controlled. Right? ETL case, yes, bukal. Tama, yung mga bukal nung unang panahon. Wala kaming bill ng tubig nung unang panahon eh. Pumupunta lang kami doon, mayroon kaming balon na talagang, I don't know kung bukas pa ba yung mga balon na yon. Sa Bisaya, talagang yung tubig umaagay, talagang sarap, malamig-lamig. Minsan iniinom pa namin yung tubig ulan. Sino nakainom sa inyo ng tubig ulan? Meron kaming mga sahuran, yung alibi. Alibi, yeah, tama. Anong alibi sa English, palangga? Alulod. Di ba? So yung mga tinutuluan mayroon kaming tubig ulan, may tubig may marumi, may yan ang mga ganon. Malinis sa tubig noon. Ngayon lahat ay pina-privatize na kasi nakikita nila na pwede lahat nilang pagkakwartahan. Kaya kawawa talaga ang Pilipinas nating mahal. Kaluluoy talaga tayo, OFW ka man, maliit ka negosyante, kaya grabe talaga sabi nga, malupit ang epekto nitong bang-bang-bang. Even before the bang-bang-bang, ang hirap naman talaga ng buhay ninyo dahil sa pagnanakaw sa kaba ng bayan ng mga bangag. Wala na silang ibang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw, ubusin ang pera ninyo, at ilalaan sa iba't ibang mga bansa. Samantalang kayo, nga. Sobrang nga, mga kababayan, kaluluoy man ang ating mga palangga, mga OFW. Ang dati, kahit na sabihin nyo sabi ko nga, you talk about mataas ang dolyar from 556. Diba? Kung nagpadala ka ng $500,
56 per bawat isang dollar. How much is that? Like 28,000. Now $60, 30,000 na. 500 5 times 6, 30. So that's 330,000 pa lang. Taas ang taas ng presyo ng bilihin. Kaluluoy kayo talaga. Sobrang kawawa ang ating mga palangga. Kasi syempre lahat ini-import natin. Yun nga, fuel. Yung bigas na dapat sa atin na nanggagaling yan. Yung mga gamot ninyo, syempre tinatransport yan. Okay? Imbis na tayo na ang mag-manufacture ng mga gamot. Food, mga dilata, di ba? Lahat. Kaya sabi ko, anong gagawin natin? Ngayon, nakaipit na tayo sa gerang ito. Anong gagawin natin? Dapat tanggalin ang isang bangag na nagsasabi na mga teachers, kayo ay nagluluto ng 1 toneladang pansit. Isa sa mga trabaho ninyo, nagluluto kayo ng 1 toneladang pansit. Ano ang pumasok sa utak ni Bangag? Bakit yun ang binitawan niya? Ibig sabihin, sabog ang kanyang utak. Kaya hindi niya ma-compose yung mga with sense na mga usapin. Kasi nga, bangag na si Bangag. Di ba? Kaya na lang, ganun na ganun ang kanyang mga pananalita. Ganun na ganun ang tirada sa mga Duterte. At by the way, napanood nyo ba yung interview sa SMNI ng Japanese na activist researcher na si Shokiji Fujiki? Di ba? Yung salta sa UN. Mga kababayan, napakaganda ng interview. Kasi di ba, nag-viral yun. Ako nagpa-viral yun ng bonggang-bongga, ha? O, yan. Acknowledge yun naman ang alindog ko. So, tayo nagpa-viral niyan. So, na-interview siya ng SMNI, kaya daw niya nabanggit doon sa UN, dahil nakita niya, yung mga nakita din natin, doon sa kanyang speech, di ba, na dapat si Pangulong Duterte ay litisin sa kanyang sariling bayan. At I hope magkaroon ng bunga, mga palangga, yung pag-call out ni Fujiki sa ICC na supposedly ay nagbibigay ng proteksyon sa mga human rights, chuchu. So sabi ni Fujiki doon sa interview sa SMNI na sa Japan at sa France, I think sa France-based siya, na nakikita niya talagang tumutulong siya sa mga biktima, not only may mga binanggit siyang bansa. But mga Filipinos daw sa Japan na tinutulungan niya when it comes to sa ganitong klaseng mga naaagrabyado. And it's really good na mayroong Japanese citizen, okay, o Japanese personality na idinala sa UN o sa international stage ang tungkol sa issue ni PRRD. Kasi si Bangag na naman, sabi ko nga itong mga pinag-usapan natin, connected lahat eh. Si Bangag, si Satanas, si Tambaluslos ang may ang mastermind sa lahat ng pangbababoy sa bayan natin, pagkidnap kay PRRD. Kaya naman ang sinasabi ng Japanese researcher na yon na dapat Pilipinas ang mag-solve ng problema tungkol sa issue na binabato kay PRRD dahil the same na sinasabi ng mga gagaling na lawyers like spoke Sari Roque na functioning ang ating batas sa Pilipinas. Diba? Kaya sinasabi dito ni Fujiki na talagang mayroong aspect ng politika sa side ng Bangag administration. Kasi dapat ang Bangag administration ay hindi na pinakidnap ang PRRD. Pero kasi kaya nila ginawa yon kasi kung si PRRD hanggang ngayon ay nasa Pilipinas, baka or pinakulong nila si PRRD gamit ang kanilang illegal na gawain, ay baka magkagulo ang Pilipinas. Kaya ngayon, nung last year, pinakidnap nila si PRRD. Diba? Gusto nilang ilabas si PRRD sa Pilipinas. Dahil alam nila yung power, alam nila yung pagmamahal ng taong bayan, which binanggit ni Fujiki yan. Talagang sobrang ina-admire ng majority ng Filipino, na mga Filipino people, si PRRD, sinabi dun sa interview na yon. Kaya ginawa ni Bangag yun. Pero look at now, may nirelease si John Vic Remulla, na pupuntahan daw niya si Zaldico sa Portugal at kanyang dudukuti na naman. Pauuwiin. Yun ang sinasabi, pauuwiin. Pero yan ang other words ng papakidnap na naman or ipapadukot kasi ang gobyerno ni Bangag ay may history na ng pangingidnap. Remember, distressed mother, pinakidnap ang kanyang 2 menor de edad, ginawa ng
gawa-gawang kaso, fabricated crime si distressed mother para nila makidnap yung dalawang bata, pero hindi sila nagogi kay distressed mother. At ang nasa likod nun, ang bangag administration, si Marcos at si Liza Canas. At ito rin ang gagawin nila ngayon kay Zaldico. Kaya Zaldi, huwag ka nga pumayag, nakikidnapin ka ng mga bangag. Dahil dyan sila magaling. Bakit nila gustong iuwi si Zaldico sa Pilipinas? Kasi gugurgurin nila, ikukulong nila, pahihirapan nila. Kasi if you compare Zaldico, of course, di ba? Kay PRRD, si PRRD, former president, mahal na mahal ng taong bayan. Kaya si PRRD, ilalabas nila. Bakit hindi nila hayaan si Zaldico dyan? Sa Europa. Bakit hindi nila hayaan si Harry Roque sa Europa? Gusto nilang dukutin. Like me, gusto nilang i-extract. Di ba? I-extradite daw ako. Mga bobo. Gusto nila akong kidnapin. Meron silang dinalang pang, manggugurgursahan. Bakit si PRRD inilabas nila sa bayan natin? Kasi iba ang power ni PRRD when it comes dun sa pagmamahal ng taong bayan. Kasi ang political power ni PRRD, ang karisma, lahat ng antas, okay, na kay PRRD. Kaya kinidnap nila si PRRD. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo talaga sa mga foreigners o foreigners katulad ni Fujiki na nagsasalita at idinala sa international stage. Okay? Ngayon, anong ginagawa ngayon ng mga mainstream media? Wala, pinapatay yung issue. Ayaw nilang what? Ayaw nilang pag-usapan. Ang issue na yan. Kasi ayaw nilang malaman na may Japanese citizen na nandun pumunta sa UN para ilaban ang nakikitang injustice na nangyari sa Pilipinas at yung ginawa ng ICC. Diba? So yun ang pagkakaiba, mga palangga, ng Duterte, ni PRRD, sa issue na ginagawa nila kay Spokes Harry, kay Zaldico na gusto nilang iuwi, sabi ni John Vic Remulla. Okay na? Sagana sa Pukido. You know what I mean? Yan ang katotohanan, kaya dapat talaga mawala na yung mga hayop na yan. Okay? Mawala na yan, parusa lahat ang ginagawa sa ating bayan, kaluluoy kayo, tubig lang, pahirapan na tayo, di ba? Tubig lang. Tubig pa lang tinataga na kayo dyan ng mga businesses na mga kaalyado ni Bangag. Nasabi nga nang nag-comment, ang tubig ay buhay, bigay ng Diyos. Pwede na ang gobyerno ang mag-provide yan sa atin sa mga ninakaw nilang not only billions but pag pinagsama-sama mo, trillions of pesos budget ng Pilipinas, pwede na ang gobyerno natin, kung para talaga sa Pilipino, tayo na ang mag-provide ng water, power sa ating mga mamamayan. Alam mo siguro saya-saya ng Pilipinas, ang ating mga magsasaka, provide ng zero interest na pautang para ganahan sila, di ba? Ganahan sila sa pagtatanim nila, pero bakit nga hindi ginagawa yan ng gobyerno? Kasi may pera sa smuggling. Ang mga bangag, nagsasmuggle, nag-i-import, di ba? Nag-i-import tayo ng asukal, ng bigas. Kaluluoy naman tayo, saganang-sagana tayo sa mga, mga produce o mga produkto na yan. Naalala nyo, di ba sabi ni Bagag, yung Thailand, yung ganyan, sa atin lang yan nag-aral nung panahon ng ama ko, chuchu-chuchu, dyan sa Erie. Remember that? Asa na si Bangag ngayon? Self-sufficient ba tayo when it comes to rice? Onions? Wala. Kasi ayaw nilang tulungan ang mga farmers na bigyan ng zero interest na pautang, pauwiin ang mga OFW, i-classify si OFW 1, 2, 3, meron tong 12 hektaryang lupain na pwedeng tamnan ng ganitong produkto. Tulungan natin, zero interest. Di ba? Ayaw nilang gawin yun sa inyo. Kasi mas gusto nilang import ng import para kumikita si Bangag. Iyan ang katotohanan at kalungkutan sa bayan natin. Sabi ni Vega Warp, Madam Marlica, dati na sinabi ni PRD noong August 2016 pa lang na destroy the oligarchs kasi these oligarchs ay pahirap sa buhay. I hope, Inday Sara, pag ikaw na palangga ang maging presidente, i-appoint mo ako bilang destroyer. Mega Warp, destroyer, taga-destroy ng mga oligarchs, taga-gurgor ng mga kawatan. Wala pang 1 minuto,
gurgur na silang lahat. Ilalaglag sila lahat sa bangin. But anyway, sabi ni Mickey 60 Prune, dati ang Pilipinas ang pinakamaraming klase ng bugas. True. When you go to dito sa mga tindahan, made in Thailand. Wala ka man lang makitang made in Philippines. Kaluluoy, sabi ni Jigs Calicvis, Eid Mubarak palangga, Miss Maharlika. Junior is dying soon. Oh, he lose so much weight. Oo nga eh. Kaya nga sabi ko yung mukha niya parang pulgas na eh. Parang si Pulgoso. Kamukha na ni Pulgoso, ang daming pulgas. Well, si Pulgoso is maganda palang aso yun. Excuse me, ma'am. Johnny, watching from Lapu-Lapu City. Wala naman talagang repatriation sa mga OFW. Binidyohan lang ang mga passenger na dati nang may ticket pa uwi. Johnny, napansin ko yon. Yung inilabas nitong RTVM ng Bangag Administration, bakit naka-blurred yung mga itsura ng mga OFW? Thank you for that comment kasi napaisip ako kanina, bakit kailangan i-blurred? Hindi naman minor de edad yung mga OFW na bumaba sa aeroplano. Kasi, based on that comment, malamang, yun nga, hindi sila OFW. They are regular passengers